What's up? Gulaman? Alright, so may panibago tayong build na ipapakita, di ba? Ito ay para sa mga Rune Knight, Mechanic, or kahit ano pang job class na mahilig sa auto attack, di ba? Nakita nyo yung aking weapon, di ba? +3 na basag na Dark Fire Sword. Ito ay tatawagin kong Agi Slash build. 'Di ba? Ito yung agility type na instant slash 'yan. So meron ako ditong 99 agility, 80 strength at 72 int. 'Yan. Kasi yung aking master skills level 5 na. So kailangan ko ng attack speed para sa damage multiplier natin dito. Yan. So, i-reach ko yung 480 attack speed sa nasa ngayon ay 268 pa lang. At syempre, pagka gumamit ako ng food buffs, nasa 400 pa lang siya. So, kulang na kulang pa rin yung aking attack speed para sa build na to. So, ipapakita ko siya sa instance kay Palace of Ghosts. Dito, novice lang tayo. Challenge natin. So, sa build na to, kailangan kong gumamit ng attack speed na buffs. Yun yung, sa ngayon wala akong kahit anong buffs. Gagamitin ko lang yung attack speed, yung agility, at saka yung, ito, awakening. Yan. Tapos, syempre, converter na water. So makikita nyo dito yung aking instant slash ay 300 lang, no? 333 or 339. Mababa siya kumpara sa aking instant slash na spear. Kasi +3 lang yung aking weapon dito at wala tayong card slot. Pero ganun pa man, kung napapansin nyo, yung aking attack speed dito ay mabilis, no? Diba? Meron ako ditong 416. So, pag nag 480 yan, mas magiging mabilis yung attack speed. Siyempre, kahit mas mababa yung damage niya sa normal na instant slash, kung mabilis naman yung at sunod-sunod naman yung damage, ay kaya niyang masabayan yung damage ng instant slash. Diba? Yan, so yun lang, no, for our damage test sa build na to. Ang nangyayari, kung hindi mo napansin, binabypass niya yung yung fix na 1 second ng instant slash. So paano yun nangyayari? Nangyayari siya kapag wala kang ginagamit na mount, no? Kasi pagka naka-mount ka, yung iyong damage, nakita nyo, sobrang bagal. Diba? Nakafix siya sa 1 second. Pero pag tinanggal mo yung iyong mount, yan, doon na siya tumitira ng sunod na mabilis. Diba? May bago kayong natutunan? Oo. Siyempre, gumagana lang to sa sword or any weapon na hindi spear. Pagka gumamit ka ng spear, babalik yan sa 1 second na fix cast time or fix attack speed. Yan, tulad yan. So, kung makikita nyo, meron akong 800 per hit. So, yung 300k kanina, di ba, kung isipin nyo kung same sila ng refinement,
na plus 10. At siguro kung 655 yung attack nito, mababa kasi yung attack ng Darkfire Sword, ay kaya niyang sabayan or kaya niyang higitan yung DPS ng Spearfish Pike sa 1 minute. Or kung continuous yung yung damage na ibibigay mo. Yan. So, itatry ko naman siya sa PvP kung gaano siya ka-okay. Diba? Tinry ko na siya kanina, pero ipapakita ko na lang din sa inyo kung okay siya. Diba? Hindi naman siya ganun ka-OP. Diba? Pero kung fan ka ng instant slash na mataas ang attack speed, baka ito na yung gusto mong build. Medyo unique siya at kakaiba. Diba? 7k ako dun. 72k for instant slash. So, okay siya, no? Kasi yung instant slash nung aking spear ay hindi umabot ng ganun. Or halos dikit lang pala. Nasa parang 100k pala. Na. Pero kung ganun yung attack speed mo, tulad nung nakita nyo, diba okay siya. Dito natin. Ito dito, nag-73, 77. Diba? Tapos ganyang kabilis. Para kang nag-sacrifice sa build na to. Diba? Okay na okay siya. Ang problema lang, syempre wala kang mount. Kailangan mo siyang ikabit at i-remove kung gagamitin mo siya for PvP. At syempre, nagmi-miss yung instant slash. Nakita niya? Naubaran ako dito. So, ang tanong dyan kung okay ba siya sa large scale PvP. At saka kung yung attack speed niya ay okay ba sa PvP. Kung sa large scale PvP, actually hindi mo kailangan ng attack speed sa instant slash. Kasi nga yung iyong skill, di ba? Itong amulet counter, grabe yan mag-proc kapag maraming umaatake sa iyo. Minsan sa loob ng 1 segundo, no, nagkakas siya ng 3 beses din. So, siyempre, mas malaki yung damage mo kung naka-spear ka kaysa sa naka-sword ka. Diba? Kaya mas okay pa rin sa large scale yung normal na instant slash or yung spear instant slash. Pero kung 6v6, okay na okay itong build na ito. Kasi bukod pa dyan sa mga weapon, no, marami kang choices for weapon na pwede mong gamitin for PvP. No, unang-una dyan, itong Darkfire Sword na nakakapag-reduce ng SP, di ba? Meron siyang SP reduction na 20 points, kung plus 5, 40, kung plus 10 ay 60, di ba? So, malaki yung 60 kasi ang normal na SP lang naman ay yan, 1,000 lang or 2,000, di ba? Nakaubad kasi ako, equip natin ulit. Yan, pag naka-equip ka, di ba? Nasa 1,200 lang ang SP ko. So, kayang-kayang ubusin yon. Tapos, syempre, pag naubos mo yun, lalaki yung damage mo dahil may final damage to na 20%. So, bukod sa Darkfire Sword, ano yung pwede mong weapon na equip? Pwede kang gumamit ng Buster na star weapon kung galing ka ng mechanic. Diba? Kasi yung mga mechanic yun yung gamit. Meron siyang auto attack na stun. Tapos, kung galing ka naman ng Rune Knight, pwede mong gamitin yung Holy Avenger. Diba? Okay na okay yun kasi 655 yung attack nun.
So, magmamatch siya sa damage ng Spearfish Pike. Although, wala kang 360 na magic attack. Pero okay lang yan, no? Kasi, bukod sa stats ng Holy Avenger, meron siyang proc na Fallen Star na pwedeng okay na, na pamalit mo sa nawalang magic attack mo. At isa pang weapon na okay din, yung star na dagger, Holy Dagger. Saan ba yan? Check natin sa market. Yan. So, sa market, ang pwede mong equip na weapon, itong Naga, hindi siya okay kasi kailangan mo i-cast yung bash dito. Hindi gumagana, at hindi rin gumagana yung bash na bongon card sa ating weapon. Pwede mong equip yung Muramasa dahil may critical plus 25 yan at attack speed, good multiplier sa ating instant / passive. Tapos pwede ka rin maka-stun. Or di kaya yung sa dagger, itong Holy Dagger. Kasi itong mga stats na ito, lahat to gagana to sa gumagana yan lahat. So, okay na okay to. Yung Holy Dagger. Diba? Tapos, kung maisipan mong gumamit ng Thief Clothes, meron kang damage to medium, damage to large. Diba? Okay na combination siya. Kung wala kang ang tawag dito, wala kang staunch or kung galing kang assassin, diba? Pwede. Dami mong choice. Kaya sobrang flexible ng Royal Guard. Kahit anong job, pwedeng mag-transfer. Basta auto-attack. Wag lang yung wag lang yung sorcerer at warlock kasi yung weapon nila hindi pwedeng hindi pwedeng suotin ng Royal Guard. Tapos yung Buster Axe, ito siya, no? Pagka naging napa-max tier mo or napa-star mo, no? Siya yung may pinakamalaking attack, 680. Tapos, meron siyang stun. Now, when attacking with physical skills, have a 10% chance to stun for 3 seconds. So, okay na okay to. Diba? Sobrang magulang ka na. Magulang ka na sa 6v6. Meron kang stun. Bukod sa, lalo na kung meron kang kabuto. Diba? Ibang players, yung mga bumibili ng Capra, meron silang kabuto na headgear. Diba? Okay na okay yun. May nagbebenta ba ng kabuto? Wala. Bawal pala ibenta yun. So, yun lang, no? For our /Agi or Agi/build. At kita-kits next video. Bye-bye!